mga kabakyard, so yan, andito ulit tayo dahil nga po nag water change tayo, naglinis tayo and nag-check ng mga ating breeder. So may mga inalis na po ako. Ito po ay mga excess na lalaki. Pinili ko na po yung karamihan dyan ay may edad na, matatanda na, hindi na po ganun ka efficient para maging breeder. So nagsiselection ako once in a while para pag yung may edad na is inaalis ko na yan. So ang husga po sa mga ganitong inaalis ko na ng mga may edad na ay alam nyo na. Bawang at butter ang katapat niyan. Iyak na naman ang mga kanin natin dito. Okay, so ayan, pangluto na po yung mga ganitong matatanda na mga kabakyard. So sarap na naman ito pang ulam. So shoutout sa mga nakatry na nito. Comment nyo kung ano ang lasa, dahil dito sa amin ganito po talaga ang practice ko. Pag matatanda na, alam mo na kung saan mapupunta yan. Okay, so selection po yan ng mga breeder natin. So hindi po porket breeder kailangan kahit matanda na hahayaan pa. Kailangan din natin mag-aalis paminsan-minsan para makabuelo yung mga mas maayos pa na breeder. Hindi sila nai-stress, hindi nai-istorbo nitong malalaki na to na panayang pangahabol na lang, pero hindi naman nakakapag-produce na ng ganon kaganda. Alright, so ano kaya, sinigang o butter sa shrimp? And ihahabol ko lang mga kabakyard, and for sure kasi may magtatanong at may magko-comment dyan or magtataka kung bakit ko sila lulutuin, bakit hindi ko na lang ibenta para mas malaki yung kitain ko. Okay, so ang sagot po dyan mga kabakyard ay pag porkal na po talaga or nakakategory na porkaling ay hindi na dapat binibenta sa market or as a breeder or as a pet, ganyan. Alam po yan ng mga legit na breeder. Kung mayroon man po mangilan-ngilan dyan na mapagsamantala na kahit ganitong matatanda na or hindi na pasok sa quality ay binibenta pa sa inyo, ay ibahin nyo po dito sa Golden Moon Backyard. So pag ganyan po, mas gugustuhin ko na lang na kainin talaga yan kesa sa masira ako sa mga customer. Kasi kahit maibenta ko po yan sa una lang, okay, kasi kumita ako, but in a long run magrereklamo po si customer, babalik sa inyo bakit hindi siya nakakapag-produce ng mga krillings, di ba? So ang ending, nasira lang din yung negosyo mo. Okay, so yun po ang pinaka main reason dyan mga kabakyard. Kaya pasensya na po kung sakali bakit magtatanong na naman. Alam mo naman, maraming mahirap paintindihin. Basta ganun po ang practice ko dito. Kung bibili po kayo ay pagbebentahan ko kayo ng legit na magpo-produce. Kahit maliliit pa po yun or mga ready to breed pa lang, ay sigurado po ako na magpo-produce yun in the future para hindi lugi yung pinambili nyo ng crayfish o kaya itong Clarke or Australian Red Cluman ang kukunin nyo. Kaya yun lamang mga kabakyard, inuunahan ko na dahil paniguradong may magtatanong yan. Okay, thank you mga kabakyard. Peace and out.